Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyo lahat. Sa video naman po na ito, magbabahagi po tayo ng mga lessons learned when it comes to personal finance. Kaya naman kung interesado kang malaman yan, ay panoorin mo ng buo ang video na ito para nang sa gayon ay marami kang matutunan. Pero bago natin simulan yan, kung bago pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian G. Azucena aka The Estudyante Twitter. Isa po tayong junior financial analyst, but we're also content creator creating massive contents about personal finance, business, economics, and youth empowerment for us to be able to give value to Filipino people and make an informed decisions sa mga kanilang finances. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para mas ngayon lagi kang updated every time na may mga new contents po tayong ina-upload. Right? So ngayon, pag-usapan na po natin kasi sa personal finance, meron po tayong mga tinatawag na types of funds or mga pondo na kailangan alam natin at kailangan meron tayo. Kasi minsan alam ng Pilipino is kumita and then gumastos, although savings, medyo alam natin yan. Pag may isinuksok, may dudukutin po tayo, di ba po? Pero ito po yung mga specifically na kailangan po nating magkaroon tayo. Okay? So napaka-importante po niyan kasi personal finance, it is the aspect of finance managing its, the finances of those individuals. Okay, medyo sa pamilya yan or ikaw mismo as an individual. Okay? So, ito po yung unang-una syempre, Actually, basically, savings fund. Ito, kailangan po magkaroon tayo nito. Savings fund, ito po yung nakaugalian na natin na mag-iipon ako para, di ba? Minsan, ang pag-iipon, di ba, lagi naman tayong bakit ka nag-iipon, Para ba yan saan? Minsan kasi nasanay tayo, bata tayo na mag-iipon ako para bibili ako ng ganito. Di ba? Mag-iipon ako kasi may pinaglalaanan ako na sa ganitong bagay, ito yung bibilin ko, Most commonly, may bibilin tayo, Okay lang naman yon as long as may bibilin ka, tas planado siya. Okay, pero that's number one para nang sa gayon is, yun nga, hindi ka puro credit card or hindi ka nanghihiram, pero kang pondo para sa mga bagay na gusto mong bilhin. That's actually savings fund, alright? So, number two, emergency fund. Alam na natin po yan, Coach, magkaiba po ba yung emergency fund at yung savings fund? Yes po. Ang emergency fund, ito yung pondo, ito yung pera na hindi mo talaga gagalawin. Na hindi mo talaga, kahit malaki yung savings fund, ay kahit malaki emergency fund mo, hindi mo talaga yan gagalawin unless na may nangyari ng emergency. Okay? So, ibig sabihin po nito, gagaliwan mo lang talaga yon kung, di ba, nawalan ka ng trabaho or something happens to you. So, pero, kahit may pera kang malaki sa emergency fund mo, hindi mo siya gagalawin talaga. Okay? Ang pwedeng galawin yung savings. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na emergency fund. Talagang pang-emergency lang talaga siya. Alright? So, ang ibig sabihin po nun, i-calculate mo yung mga personal expenses mo monthly, lagyan mo na siya ng allowance, halimbawa 5 to 10,000, halimbawa magka-aberya man, halimbawa ang fixed expense mo per month is, let's say, 20,000 pesos, sa mahal po ng mga bilihin ngayon, sa taas ng cost of living, mababa pa ngayon, lalo na kung maraming membro ng pamilya. So, pero ang example po nun is, yung monthly expense mo at least 6 months ma-cover mo. Halimbawa, wag naman po sana mawala ka ng trabaho, di ba? Kung ano man ang mangyari, mabubuhay ka ng 6 months with an allowance na hindi ka uutang basta-basta, hindi ka mangangailangan ng pera o tulong ng ibang tao, Kasi bakit? Pinaghandaan mo, may pang-emergency ka. Di ba nga po, kapag nagbabaon tayo sa school, sa trabaho, di ba lagi may extrang 100, di ba? Parang extrang 200. Bakit? Para kung ano-ano man ang mangyari, syempre, may extra ka nga, may allowance, That is called margin of safety in finance. Okay po? So, yun po yung emergency fund. Again, magkaiba po yung savings fund at emergency fund. Ang savings, nag-iipon ka nga, may tinatabi kang pera, pero may purpose bibili ako sa ganito, may bibilin ako or ilalaan ko yan sa ganito, Ang emergency fund, nagtatabi ka rin naman, pero talagang hindi mo siya ginagalaw and it is used for what? Emergency purposes.
Okay, so that's number 2. Number 3 po, ito yung tinatawag natin na yun na nga, no, investment fund. Ito kasi yung savings fund, yun nga para may bibilin kang bagay o may pinaglalaanan ka. Pagka ikaw naman may investment fund, ibig sabihin nito, syempre, para saan pa ba? Investment venture, di ba? Ito po yung tinatawag natin na investing activities na nag-iipon ka para yung inipon mo pang-invest. So, panglagay, halimbawa, itong pera na to, i-invest ko lang yan sa stocks or sa crypto, kung ano mang investment venture yung napag-aralan mo at napag-desisyonan mo, no? But basically, investment fund, okay, ibig sabihin naka-specificity lang yon or naka-specific lang yon sa investments, no, na gusto mong pag-investan. Alright? So, yun po yun, di ba? Halimbawa, business fund, investment fund. So, may kanya-kanyang purposes po sila, may kanya-kanyang role and goals po sila. Okay? So, number 5 is, ito naman po yung, ano pa ba, hindi ko nabanggit. Yan, definitely, retirement fund. Ito pong klase ng fund na ito ay napaka-importante dahil tinatalakay po nito yung tungkol sa iyong katandaan, no, na mapagandaan mo ito. At syempre naman, meron kang sapat na financial, no? Meron kang sapat na mga resources na syempre kahit medyo hindi na tayo cannot able to continue our work, to continue the task na hindi na natin magawa noon dahil minsan nakakapagod sa corporate at lalo na yung mga sinatawag natin mga blue collar jobs or mga pang technical skills din talaga, diba? So kanya-kanya tayo ng field of work ng trabaho. Yung iba talaga, diba, may age limit, yung iba naman talagang hindi na nila kaya, syempre. So nakakapagod naman yun at mahirap na syempre tatanda ka, medyo not able to work ka na. At syempre, gusto mo namang ma-enjoy yung iyong pinaghirapan. So, kaya kailangan mayroon kang retirement fund or ito yung pondo na kailangan mo para ikaw ay, yun nga, mabuhay ng matagal-tagal na may panggastos ka pa rin. Na hindi mo aalalahanin yung gagastusin mo kahit hindi ka na makapagtrabaho. At minsan nga, yun din yung tinatawag na kailangan kumita ko ng passive income. Yung kahit hindi ako masyadong nagtatrabaho, inaaral ko lang siya, minamanage ko lang siya, dine-delegate ko yung mga task pero kikita ako. No, example nito, pag i-invest po sa stocks, pagbibigay, pagkita ng mga dividends, diba? Pagtayo po ng business na it is expanding and growing na, diba, na hindi mo na kailangan, directly manage, di ka na super duper pagod dahil may nagmamanage na para sa iyo. No? Ano pang ibig sabihin nito, no? Halimbawa, pagtatayo ng agency, diba, yung ikaw yung boss, no? Yun nga yung sabi nila, no? Pero yun, magagawa naman natin lahat yun, especially kung meron tayong tamang guidance ng mentor, ng mga tao sa paligid natin, but above all, syempre yung guidance po ni Lord, no? Kaya yun yung mga, again, no, mga pondo na kailangan natin, diba? Number 1, savings, emergency fund, yan, business or investment fund din, yung tinatawag natin na retirement fund. Marami pang klase, no? Meron pa tayong tinatawag na mga educational fund. It is either nag-iipon ka para sa education mo, gusto mong gusto mong paaralin yung sarili mo sa college, sa graduate school or graduate program, or sa sarili mong family, diba? Sa mga education ng anak mo. No, at yan nga, actually, minsan may mga financial products na yan na makakatulong po sa iyo. No? Basta magtingin ka lang sa mga legitimate na mga insurance companies or mga financial planners. No? Kaya again, no, makakatulong sa inyo yung mga financial planners na yan dahil ito mga sinasabi ko, ang mga financial planners ay talagang they have the expertise on those particular fields, no, when it comes to retirement planning. So
lahat po yan ay makakatulong sa inyo, no? Kaya naman mga ka-traders, hanggang dito na lang muna tayo. Mabot na ng 10 minutes yung video. Nandito nga pala tayo sa Ace Hotel Suites. Ayan, no? So, marami pa kaya abangan ng vlog sa akin. So, comment nyo naman dyan kung may mga tanong kayo at ano yung mga natutunan nyo sa video na to. At syempre, pakishare na rin po yan sa ibang tao para nang sige mas marami pa po tayong matulungan. So, yun lamang po. God bless you all and see you on my next vlogs.